Yan, shoutout kay Hirosa Torres Glenn Paul ba to? Yan. Yan, pinagmumura ako at sinabi niya kasuhan daw niya ako ng cyber libel. Dito sa isang motorcycle taxi rider na pinost ko, no, na overloading at walang helmet. So yan, pwede nga ba ako makasuhan ng cyber libel dyan? Pwede, no? Pwede sila naman, lahat naman pwede magkaso eh. Kaya lang, syempre, hindi natin alam kung papasok nga ba yung kaso na yan dahil may 4 na elemento ang cyber libel, no? Kailangan may mali siya. Kailangan identifiable, kailangan personal yung attack ko sa rider, no? Hindi naman ganoon ang ginawa ko. So, ayun. Nag-post ako ng ganyan para magsilbing aral sa iba na wag tutularan tulad ng overloading, no? Yan, overloading, walang helmet, syempre napakadelikado lalo na yung platform na ginamit nyo ay kilala. So, kasiraan din yan para sa platform, no? Hindi ko yan pinost para sirain yung platform, no? So, pinost ko yan para iwasan yung manira ng platform. Okay, so pagdating naman sa data privacy, nandun na tayo, na-post ko nga. Okay, na-post ko nga yung plate number niya, no? Pero wala akong intention na sirain yung rider, okay? So, nakalagay naman dun sa caption ko na, pasok nga ba sa insurance? Yung ganong senaryo, no? For example, 3 sila tapos may walang helmet na 2, no? Alam naman natin na hindi yun pasok sa insurance, no? So, yun ang pinopoint ko rito. Wala akong balak na sirain yung personal na dignidad at pagkakakilanlan ng rider. Kaya negative tayo dyan sa data privacy. Sa madaling salita, ang ginawa ko dyan ay isang fair commentary, no? Hindi siya paglabag sa karapatang pantao, kundi para lang para maging aware o bilang awareness sa lahat ng mga gumagamit ng motor, lalo na yung mga namamasada, no? Yun, so awareness lang po yan, ano? Ngayon, ikaw nag-comment dito kung sino ka man na minura mo ako at sinabing kakasuhan ako ng cyber libel, di sige, kasuhan mo na lang para may depensa ko rin ng maayos sa sarili ko, no? Yun tayo di ba? Ayaw nating magkamali. Tapos pagka nagkamali, na videohan, galit na galit. Ang isa pa mga idol, no, hindi ako naninira sa post na yan dahil kitang-kita naman na may violation talaga siya, no. So hindi gawa-gawa lang na kwento na nagsakay siya ng overloading at walang helmet, no, sa kalsada. So yun ang number 1 factor. At bukod doon, hindi ako ang original na nag-post niyan, no. So nag-CTTO nga ako diyan dahil may unang nag-post niyan. So, clean up ko lang yan at ginawan ng comment, no? So, yun lang.